Sa loob na iputok ni Daddy, ang malapot na puti, Bull Stories. Nang lokoy ni Papa si Mama at sumama siya sa ibang babae, ay naging man-hater na ako noon. Kasi pakiramdam ko, lahat ng lalaki sa mundo ay mangloloko. Kaya naman, never na talaga ako tumanggap noon ng mangliligaw. Kasi natakot akong magaya kay Mama na niloko siya ni Papa. Kasi nakita ko yung paghihirap ni Mama noon nang siya ay iwan ni Papa. Kasi nalugmok talaga si Mama noon at matagal bago siya nakapag-move on. Buti na lang kasama niya ako noon. Siguro kung siya lang mag-isa noon ay baka doon niya kinaya yung sakit at baka nasiraan na siya ng loob at naging pariwara na. Kasi mahal na mahal ni Mama si Papa at sila ay kasal pa na dalawa. Ngunit wala din nangyari. Nauwi kasi sila sa hiwalayan. Kaya dahil doon, ay naging matindi ang galit ko kay Papa. At sinabi ko sa aking sarili na kailanman ay di ko siya mapapatawad. Dahil sa ginawa niyang pangloloko kay Mama. At paglipas ng 5 taon na sakit na naranasan ni Mama kay Papa, ay muling umibig si Mama sa isang lalaking binata. Ngunit, ito ay medyo maedad na. Kasi si Mama noon ay nasa 38 lang at yung lalaking inibig niya naman na muling nagpatibok ng kanyang puso ay nasa 55 years old na ang edad. At ako naman ay kasalukuyang nag-aaral ng kursong nursing at malapit na ako nun makagraduate. Isang araw, may pinakilala sa akin si Mama, yung kanyang boyfriend, at sa di ko inaasahan ay may bagay talaga na mahirap mapigilan. Yun ay ang mailap ako sa lalaking pinalit ni Mama kay Papa. At ganito po nagsimula ang lahat. Ako po sa Emily, walang boyfriend, maganda, medyo chubby at makinis ang aking mga balat. Isang araw, habang ako'y nasa sala at ako'y nakahiga doon sa sopa at nakasuot ako noon ng may kaigsian na shorts, ay di ko inaasahan na yun pala ang araw na ipapakilala sa akin ni Mama ang kanyang boyfriend. Kaya dahil doon ay nabulaga ako. Kasi nga, bigla lang dumating sila Mama at kasama niyang kanyang boyfriend. At dahil sa di ko yun inaasahan, ay naasar ako kay Mama. Kaya naman nagalit ako nun sa kanya. Kasi nga, nakahilata ako nun sa sopa at nakasuot ako nun ng sexing damit. At di rin ako sanay na may ibang tao na makakakita sa akin na gano'n ng suot kong damit. Kaya naman, galit na galit talaga ako kay Mama at siya ay aking nasigawan na malakas nang di ko naman sinasadya. Maano ba naman yan? Bakit di ka nagsasabi na minadaling ka palang bisita dito sa bahay ngayon at lalaki pa? Alam mo naman kayo na diba na sexing damit ang suot ko. Tapos, nagdala ka pa ng bisita dito ngayon. Sino ba yan, Ma? Nakakaasar ka naman eh. Naku anak, sorry ah. Kala ko kasi pumasok ka na sa school mo. Di ko alam. Naanito ka pa pala. Wala ka bang pasok ngayon ha anak? Ay naku Mama, ikaw ang tinatanong ko dyan. Tapos, bigla mo naman iniba. Ang sabi ko, sino ba yung kasama mo ha? Anak, si Justin, boyfriend ko siya. Kaya ako siya dinala dito sa bahay para ipakilala ko sana sa'yo. Nang sabihin ni Mama sa akin na boyfriend niya daw yung lalaking kasama niya na yon, ay nag-init bigla ang aking ulo. Kasi nabigla ako noon at di ko talaga inaasahan na magkakaroon pa si Mama ng boyfriend. Kaya naman agad kong nasigawan muli si Mama. Maano ba naman yan? Halika nga mag-usap muna tayo saglit. Halika, doon tayo sa kusina. Sige anak. Babe, Justin, wait lang ah. Kakausapin ko lang yung anak ko. Saglit lang to, mabilis lang okay? Sige babe, okay lang. Take your time. Mama, bakit nag-boyfriend ka pa? Tapos pabigla-bigla ka pa kung dalan siya dito. Tapos ma, matandaan na yun ah. Mukha na siyang senior. Ilang taon na ba yun, Mama? Anak, 55 na siya. Diyos ko ma, tama nga ako. Malapit na yung mag-senior. Tapos, ayan pang pinalit mo. Kay Papa, sana naman Mama, mawanap ka na medyo bata-bata kung balak mo pala ulit mag-asawa. Ay naku Mama, baka mamaya sa bandang huli, gawin ka lang yung taga-alaga niya. Tapos Mama,
Wala akong tiwala sa kanya. Iba siya kung makatingin sa akin. Kitang-kita ko kanina mga tinginan niya sa akin. Porkit nakasuot ako ng sexing damit. Ganon siya makatingin. Ginawa niya ata ako masarap na ulam sa paningin niya. Anak Emily, magdahan-dahan ka naman sa mga sinasabi mo tungkol kay Justin. At baka madinig ka niyan. Ay naku mama, mas okay nga kung madinig niya ako. Para lumayos na siya dito sa bahay. Huwag naman ganun anak. Mabait yan si Justin. Kilalanin mo muna kasi. Saka anak. Ngayon lang talaga siya makatingin. Malalim at medyo masama. Pero anak, wala yung kahulugan. Kaya ako malama ka lang dyan, okay? Saka anak, matagal ko na siyang boyfriend. 1 taon na din. Matagal ko na siyang gustong ipakilala sa'yo. Kaso anak, ngayon lang kasi ako nagkaroon ng lakas ng loob na gawin to. Kasi nga alam ko magagalit ka sa akin. At ito tama nga ako. Galit ka nga sa akin ngayon. Sana naman anak, huwag ka na magalit sa akin oh. Mama, di naman ako galit sa iyo eh. Ang akin lang naman, sana kumuha ka ng boyfriend na di senior. At kakaiba pa kasi makatingin sa akin. Kaya yun, natakot ako sa kanya kanina. Saka mama, di ko to inasahan na mag-boyfriend ka pa. Kala ko kasi natuto ka na sa ginawa sa iyo ni Papa. Sana mama, di ka lang nag-boyfriend ngayon. Sana, sa akin ka lang nag-focus ngayon eh. At least ako mama, di kita iiwan at sasaktan. At lalong di kita pababayaan mama. Anak, di mo kasi ako maiintindihan eh. Kasi wala ka naman sa sitwasyon ko, di ba? Anak, matagal ako nagdusa sa papa mo. Alam mo yung hirap na naranasan ko sa kanya. Kaya sana anak, hayaan mo naman ako maging masaya ngayon. Please anak, pakiusap. Hayaan mo na ako ngayon. Hayaan mo na kami ni Justin. Mahal namin ang isa't isa. Kaya sigurado ko na di na mauulit yung ginawa sa akin ng papa mo. Saka anak, huwag kang maging man-hater. Kasi di naman lahat ng lalaki ay pare-pareho. May mabait din naman gaya ni Justin. Kaya sana anak, bigyan mo siya ng tsansa. Kilalanin mo muna siya anak, please. Gawin mo to kahit para sa akin na lang anak, Emily. Masaya ako sa kanya. Kaya sana anak, huwag mo naman ipagkait sa akin yun oh. Nang madinig ko yung sinabi sa akin ni mama, ay naawa ako sa kanya. Kasi nga, ngayon ko lang ulit siya nakita na naging masaya. Kaya naman, napaisip ako bigla na dapat di ko yung pinagkakait sa aking mama. Kaya dahil doon, ay nakumbinsi niya ako at nagbagong aking isip. Kaya naman, hinayaan ko na lang siya na maging boyfriend niya yung si Justin para maging masaya naman si mama. Sige mama, mukhang di na kita maaawat eh. Sige, hayaan ko na maging boyfriend mo siya at pumasyal sa dito sa bahay natin. Pero mama, huwag kang umasa na matatanggap ko siya agad ah. Kasi wala akong tiwala sa lalaki na yan. Para siyang manyakis mama eh. Grabe ka naman anak. Huwag mo muna siyang husgahan. Mabait si Justin. Alam ko anak sa uli. Magugustuhan mo din siya. At makakasundo mo din siya. Ay nako. Ewan ko lang mama. Sige na po, balikan mo na siya doon. Alam ko naghihintay na yun sa'yo. Paray ng tingin dito oh. Nakakatakot siyang tumingin mama. Inikilabutan ako sa kanya mama. Ay nako, mabuti pa, halika na anak. Sumama ka na sa akin para mapakilala na kita sa kanya ng maayos. Ano mama? Sasama pa ako sa'yo dun sa kanya? Ayaw ko mama, no way. Ayaw ko makaharap siya mama. Baka mamaya, kung ano pang masabi ko sa kanya eh. Wag na mama. Okay na yung pinayagan na kita na maging boyfriend mo siya. At makapunta siya dito sa bahay natin. Kaya, wag mo na akong pilitin pa na makaharap ko siya at makilala. Ayaw ko po, okay? Anak naman, kala ko ba okay na tayo? Kala ko ba pagbibigyan mo ako para sa ikakasaya ko? Kaya sige na anak, pumayag ka na makaharap mo siya para makilala mo siya ng personal at harapan. Please anak, please. At dahil doon, sa pakiusap na yun ni mama, ay naawa ako sa kanya. Kaya naman, pumayag na ako sa kanyang gusto na makilala ko ng harapan yung kanyang boyfriend na si Justin. Okay fine. Sige, payag na ako mama. Halika na nga nang matapos na to. Sige anak, salamat naman. Love you anak. Kaya naman, agad na kami pumunta ni mama. Sa harapan ng kanyang boyfriend na si Justin at sa kanya na ako pinakilala.
Babe Justin, si Emily anak ko. Anak si Justin, boyfriend ko siya. Sana magkasundo kayong dalawa ha. Huwag kayong mag-away. Anak, pakisaman mo ng maayos si Justin ha. Ewan mama, di ko mapapangako. Pero sige po, kinagagal ako na makilala siya. Emily, kinagagal ako din na makilala ka. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makilala mo ako na maayos. Mabait naman ako Emily, at mahal kong mama mo. Sana naman, huwag kang magalit sa akin. At sana, magkasundo tayong dalawa. Nang madinig ko yung sinabi na yun ng boyfriend na mama, ay inirepan ko lang siya ng mga mata ko. At di ko pinansin ang mga sinabi niya na yun sa akin. Di ako kumibo. At di ako nagsalita. At maya-maya lang, ay nagpasya na lang akong umalis. At pumunta na lang ako sa aking kwarto para doon na lang magpahinga at manood ng TV. Mama, sige po, maiwan ko na kayong dalawa. Doon muna ako sa kwarto ko. Doon na lang ako magpapahinga at manonood ng TV para makapag-usap din kayo ng maayos dito. Sige anak, ikaw ang bahala. At pag alis ko, ay nadinig ko si mama na humingi siya ng paumanhin sa kanyang boyfriend kasi nga, di naging maganda ang naging asal ko kanina sa harapan ng kanyang boyfriend. Ngunit, kahit di magandang pinakita ko sa boyfriend ni mama, ay di naman ito nagalit sa akin. Bagkus, ngumiti lang siya at niyakap na lang si mama. At pagkatapos ng nasaksihan ko na yon, ay nagpa siya na akong pumunta sa aking kwarto. At ang ando na ako, ay doon ko lang napagtanto. Mabait nga yung boyfriend ni mama. Kasi kitang kita ko kanina kung paano niya ako pinagpasyensyahan. Ngunit, kahit gano'n ang ginawa niya, sinabi ko sa aking sarili, di ako maniniwala sa mga ganong pakitang tao niya na yon. Magiging malamig pa din ang gagawin kong pakikitungo sa kanya pag siya ay andito sa bahay namin. At pagkalipas sa ilang oras, ay may kumatok sa pintuan ng aking kwarto. At pag-alaman ko na si mama pala yon. Anak, labas ka na dyan. Kakain na tayo nila Justin. Dito ko na siya pinaghapunan para makabanding pa natin siya, di ba? Kaya anak, halika na. Sumunod ka lang dun sa kusina nang makakain na tayo. Nang madinig ko yung sinabi na yun ni mama, ay nakaramdam ako ng asal. Kasi di ko inaasahan na makakasabay pa pala namin ni mama ang Justin na yun sa pagkain ng hapunan. Kaya naman ng sandaling yon, ay ayaw ko talagang lumabas ng kwarto. Kasi nga, asar ako sa boyfriend na yun ni mama na gurang. At dahil sa di ako lumabas ng kwarto ko, ay ilang saglit lang, ay muling dumating si mama at siya ay muling kumatok sa aking kwarto at muli niyang sinabi ang salitang to. Anak, ano ba? Lumabas ka na dyan sa kwarto. Kakain na tayo ng hapunan. Alam ko gutom ka na, kaya lumabas ka na dyan. At dahil sa kulit ni mama, ay napilitan na akong magsalita. Mama, mamaya na ako kakain. Di pa ako gutom eh. Sige anak, ikaw ang bahala. Kung ayaw mo talagang sumabay sa amin ng boyfriend ko, di na kita pipilitin pa. Basta pag nagutom ka mamaya, kumain ka na lang. At pagkatapos kong madinig ang sinabi na yun ni mama, ay di ko na muling nadinig ang kanyang boses. Malamang ay umalis na siya at sila ay kumain na ng kanyang boyfriend. Pagkaalis ni mama sa labas ng pintuan ng kwarto ko, ay nagbasa ako ng pocketbook hanggang sa di ko walang namalayan na 11:00 na pala ng gabi. Kaya dahil doon, ay nakaramdam na ako ng gutom. Kaya naman, nagpa siya na ako lumabas ng kwarto ko. Kasi naisip ko, malamang nawala na yung boyfriend na yun ni mama. Nakauwi na kanina pa. Kaya lumabas muli ako ng kwarto ko na sexing damit ang suot ko. Kasi kami na lang naman ni mama ang tao sa bahay. Kaya wala na akong dapat ipag-alala pa. At ang nasa kusina na ako, ay agad na akong kumain ng hapunan ko. At pagkatapos kong kumain, ay naupo muna ako sa sala at nagpababa ng kinain ko habang pinagpatuloy ko muli ang pagbabasa ng pocketbook. At maya-maya lang, ay bigla akong nadala sa ganda kasi ng istorya sa pocketbook na aking binabasa. Kaya sa di sadya, ay may nagawa ako na magpapasaya sa akin. Habang masaya ako ng oras na yon,
ay nagulat na lang ako nang may bigla na nagsalita mula sa aking likodan at nagulat ako sa kanyang sinabi na yun sa akin. Emily, mukhang masaya ka ngayon sa ginagawa mo ah. Baka kailangan mo ng katuwang para di ka na mahirapan dyan. Mahirap pang magpasaya ng walang kasama. Kaya naman dahil doon ay napatakbo ako sa akin takot kasi alam ko wala nang ibang tao sa bahay at kami na lang ni mama. Yun pala, dito natulog ang boyfriend na yun ni mama. Kaya naman mas pinili ko lang tumakbo palayo sa boyfriend ni mama kasi ayaw ko sa kanya at di ko man aminin sa aking sarili ay napahiya din ako sa kanya. At ang ando na ako sa aking kwarto ay ang bilis ng kabog ng aking dibdib. Kasi pakiramdam ko ng oras na yon ay nakakatakot talaga yung boyfriend na yun ni mama. Kasi di ko akalain na sasabihin niya yun sa akin. Kaya naman sinabi ko sa aking sarili na dapat ko talaga siyang iwasan. Kasi baka mamaya may gawin pa yun sa akin na masama. At ang umupa na yung kabog sa aking dibdib ay nagpa siya na akong matulog. Kasi bukas ay maaga pang pasok ko sa school. At bawal akong malate kasi nga graduating student ako noon. Kinaumagahan pagising ko ay 8 AM na ako nagising. Kaya dahil doon ay malilate na ako kasi 9 AM ang pasok ko sa school. Kaya naman sure ako na late na talaga ako. Kaya naman nagmadali na ako maligo noon at di na ako kumain ng almusal kasi nga late na talaga ako. At ang paalis na ako ay nakita ko ang boyfriend na mama na paalis na din siya ng bahay namin. Kaya dahil doon ay biglang nagulat si mama kasi alam niya ang oras ng aking pasok. O anak, ngayon ka palang aalis ha? Kala ko kanina ka pa umalis ng bahay. Late ka na yan anak. Di ba bawal kang malate? Kasi graduating ka na. Di ka pa ata kumain ng almusal mo. Paano yan anak? Mama, tinanghali na kasi ako ng gising eh. Okay lang yan mama. Kakain na lang ako ng biskwit sa daan. Sige mama, alis na ako. Late na po ako. Teka Emily, saan ka ba pumapasok? Baka pwede kitang idaan sa school mo. May kotse naman akong dala. Andyan sa labas ng bahay nyo. Pag sumabay ka sa akin Emily, sure ako di ka malilate niyan. Kaya sige na, halika na. Sumabay ka na sa akin para di ka malate. Oo nga anak, nadaanan pala ni Justin yung school mo. Sumabay ka na sa kanya para di ka malate, di ba? At dahil di ako pwedeng malate, ay napilitan na lang ako na sumabay sa boyfriend ni mama. Kahit ang totoo niyan, ay ayaw ko talaga. Kasi bukod sa takot ako sa kanya, ay nahihiya din ako sa kanya. Gawa na nakita niya sa akin kagabi. Ano anak, wala ka ng kibo dyan. Sabi ko, sumabay ka na kay Justin para di ka malate. Sige mama, sasabay na po ako sa kanya para di ako malate. Sige anak, mabuti naman kung ganon. Sige na, umalis na kayo babe para di malate ang anak ko sa school. Ingat kayo babe ha. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Sige babe, ako nang bahala sa anak mo. Iingatan ko pagmamaneho ko para safe ko siya mahatid sa school niya. Emily, halika na. Alis na tayo para umabot ka pa sa klase mo. Ako naman ay tumango na lang. At ang ando na kami sa labas, ay nagulat ako sa ginawa ni Justin kasi binagbukas siya pa ako ng pintuan ng kotse. Gentleman naman pala siya kahit papano, sabi ko sa aking isipan. At ang nasa loob na kami ng kotse ay pinagsuot niya ako ng seatbelt. Ang kaso di ko alam yun isuot, kaya naman di ko siya makabit-kabit na maayos. Emily, kailangan mo ata ng tulong. Pwede kitang tulungan. Ako na magkakabit ng seatbelt mo nang makaalis na tayo. Ako naman ay napatango na lang para makabit niya na sa akin yung seatbelt na maayos at para makaalis na kami. At habang kinakabit niya yon, ay bagya siyang napapatingin sa akin. Ako naman ay agad yumuko kasi nga nahihiya ako sa kanya. At maya-maya lang ay bigla na siyang nagsalita at may sinabi siya sa akin na di ko naman inaasahan. Emily, huwag ka na mahiya sa akin. Wala akong pagsasabihan tungkol dun sa nakita ko kagabi. Sa atin lang yung dalawa. O ayan, okay na yung seatbelt mo. Nakakabit na siya na maayos. Halika na, alis na tayo. At ang sabihin niya yun sa akin tungkol dun sa nakita niya kagabi,
ay naasar ako lalo sa kanya kasi pakiramdam ko ay nang aasar pa siya at parang pinagmamalaki niya pa na nakita niya ako kagabi. Ngunit kahit ganon sinabi niya sa akin ay di na lang ako umimik para makaiwas ako sa kanya at maya-maya lang ay dumaan kami sa drive-thru kasi alam ni Justin na di pa ako kumain ng almusal ko. Emily, etong burger o tsaka fries, kainin mo na yan para magkalaman ng tiyan mo. Alam ko, di ka pa kumakain ng agahan mo. Ako naman ay napatingin na lang sa kanya at sabay kuha sa binigay niya na yon. Kasi nga gutom na din talaga ako noon. At habang kumakain ako, ay napapansin ko na panay tingin niya sa akin. Ngunit, kahit gano'n ang kanyang ginagawa, ay di ko na lang siya pinansin. Ang tanging nasa isip ko lang noon ay di ako malit sa school. Kaya nakisama ako sa boyfriend ni Mama hanggang sa makarating kami sa school ko. At ang ando na kami sa school, ay agad naman ako nagpasalamat sa kanya at saka na ako bumaba sa kanyang kotse. Salamat po sa paghatid sa akin. Pasok na po ako. Teka Emily, sabi ng mama mo, kapos daw ang allowance mo ah. Eto kunin mo na, 2,000 yan. Pag kulang pa magsabi ka lang sa akin ha. Nang iabot sa akin yung ng boyfriend ni Mama, ay napatingin ako sa kanya. At saka ako nasabi sa aking sarili, kung kukunin ko ba to o hindi. Kasi naisip ko baka mamaya ay makikapalit ang pagtulong niya na to sa akin. Sige na Emily, kunin mo na to. Teka, kulang pa ba to? Sige, aradagan ko pa. Saka Emily, walang kapalit yan. Kusang loob ko yan binigay sa'yo. Kaya sige na, kunin mo na siya. Kaya naman dahil doon, sa sinabi na yun ng boyfriend ni Mama, ay napilitan ko ng kunin yung pera na binibigay niya sa akin. Kasi nga, kailangan ko din talaga yon. Sige po, salamat dito sa pera. Sige po, papasok na ako. Salamat ulit sa paghatid mo sa akin. Sige Emily, walang anuman. Salamat din kasi nagtiwala ka sa akin na etid kita. Ingat ka ha. At pagkatapos nun, ay agad na akong pumasok. At awa ng Diyos ay di ako na late. Kasi nga, hinatid ako ng boyfriend ni Mama. At ang ando na ako sa classroom namin, ay di ko alam. Ba't bigla na lang pumapasok sa aking isipan yung boyfriend ni Mama? Di ko naman siya iniisip. Kaya naman, naasar talaga ako. Kasi ba't ko ba naiisip ang lalaking gurang na yon na boyfriend ni Mama? At pagkatapos ng klase ko, ay agad na ako umuwi. At ang ando na ako sa labas ng school, ay nagulat ako. Kasi nakita ko yung boyfriend ni Mama na si Justin. Alimoy may hinihintay siya. At nang makita niya ako, ay agad siyang lumapit sa akin. At sabay sabi ng, Emily, andyan ka na pala. Halika na, sabay ka na sa akin. Dinaanan kita kasi sa bahay niyo din naman ang punta ko ngayon eh. Ay di na po, mag-commute na lang ako. Di naman ako nagmamadaling umuwi eh. Saka maaga pa naman po. Emily naman, wag mo na akong tanggihan. Sige na, sumabay ka na sa akin. Baka mamaya isipin ng mama mo, dumaan na pala ako dito sa school mo. Tapos, di pa kita sinabay pa uwi sa bahay niyo. Kaya halika na. Sumabay ka na sa akin. Saka, may bibigay din ako sa'yo Emily. Andun sa kotse. Pag sumabay ka sa akin, may bibigay ko yun sa'yo ngayon. Kaya halika na Emily. At dahil sa sinabi na yun ng boyfriend ni Mama, ay napaisip ako bigla kung ano ba yung ibibigay niya sa akin. Kaya naman parang na-excite na ako na sumabay sa kanya pa uwi. Sige po, halika na. Sasabay na ako sa inyo. Umuwi na tayo. Yun. Buti naman payag ka na. Halika na, umuwi na tayo sa inyo. Kaya naman, agad na kami naglakad palapit sa kotse niya. At ang ando na kami, gaya kanina umaga, ay muli niya akong ipinagbukas ang pintuan ng kanyang kotse. At ang ando na kami sa loob, ay agad nang inabot sa akin yung maliit na box. Emily, para sa iyo yan. Sige na, buksan mo na dali. Nang makita mo na yung laman niya. Ako naman, ay agad ko yung binuksan. Sa pagnanais ko, na makita ko yung laman nun. At pagbukas ko sa maliit na box na yon, ay nagulat ako sa laman nun. Kasi, isa yung kwintas. At di lang siya basta kwintas. Kasi alam ko ay gold yun. Ngunit, di ko lang alam kung magkano ba ang halaga nun. Pero pakiwari ko, ay mahalang kwintas na yon. Kasi malaki siya at makapal din ang pendant nito.
Kaya naman napaisip ako bigla, ba't niya kaya ako binigyan ng ganito kaganda at kamahal na alahas? Kaya naman, agad ko siyang natanong kung ba't niya yung binigay sa akin. Sure po ba kayo na sa akin to at hindi para kay mama? Alam ko po mahal ito ah. Ba't niyo to binibigay sa akin? Siguro po suol niyo to sa akin oh, para magustuhan ko din kayo at para magkasundo tayo. Tama po ba ako? Nang tanungin ko yun sa boyfriend ni mama, ay napangiti siya sa akin at saka na siya nagsalita. Emily, di yan suhol. Regalo ko yan para sa'yo. Sana magustuhan mo siya. Nga pala, ito pa oh, mga chocolates. Para sa yung lahat ng mga to. Sige na Emily, kunin mo na. Masarap lahat ng mga yan. Imported yan lahat. Galing pa yan ng States. Regalo? Di ko naman birthday ah. Ba't mo ako bibigyan ng regalo? Saka paano kung di ko tukunin ha Justin? Magagalit ka ba sa akin? Emily, kung di mo kukunin yan, wala na akong magagawa. Siguro, tatapon ko na lang ang mga yan. Kaysa mapunta pa sa ibang tao. Kasi binili ko yan para sa'yo. At hindi para sa ibang tao. Seryoso ka? Tatapon mo to lahat? Pati tong kwintas na to? Oo Emily, pati ang kwintas. Kaya mag-isip ka na kung kukunin mo ba siya o hindi. Kung tatapon mo siya, ba't di mo na lang ibigay kay mama, di ba? Sure ako, magugustuhan ni mama to. May nakalaan na para sa mama mo. Kaya ito, para sa'yo talagang mga to. Ano Emily, kukunin mo ba siya o hindi? Nang muling tanongin sa akin yun ni Justin, ay napaisip na ako kung kukunin ko ba siya o hindi. Kasi nga, kung di ko siya kukunin, ay sayang naman. Pero kung kukunin ko naman siya, ay baka balang araw, ay magkaroon na ito ng kapalit. At yun, ang aking kinatatakot na mangyari. Ngunit, sinabi ko lang sa aking isipan, bahala na. Total, pwede ko naman yung maiwasan kung sakaling dumating nga ang araw na yon. Kaya naman, agad ko nang sinabi sa boyfriend ni mama na kukunin ko ng alahas na yon at chocolates. Sige Justin, tatanggapin ko ng alahas na to at chocolates. Pero, wag kang umasa na babait ako sa iyo ha, at pakikasamahan kita ng maayos. Kasi alam mo namang asar ako sa iyo at ayaw ko sa iyo. Saka wag ka din umasa na may kapalit ng mga to. Grabe ka naman. Wag ka mag-alala Emily. Walang kapalit ng mga yan. Sige, ikaw ang bahala kung ayaw mo sa akin at di mo ako pakikitaan ng maganda. Okay lang naman sa akin yon. Ang mahalaga sa akin ngayon ay napadama ko sa iyo na mabait akong tao. At mahal ko ang mama mo. Kaya sana dumating ang araw, maging okay tayo. Kahit mukhang malabo siya. Sige na Emily, itago mo na yung chocolate sa bag mo. Etong kwintas, gusto mo sukat ko sa iyo ngayon para makita natin kung bagay ba sa iyo. Sige, susukat ko siya. Pakisuot nga sa akin please. Sige Emily, wait. At agad na nga nilabas ni Justin sa box yung kwintas na binigay niya sa akin. At habang sinusuot niya na yun sa akin, ay nagkakatingin pa kaming dalawa. Ako naman ay di makatingin sa kanya na maayos kasi naiilang ako sa kanya. Pag ako ay kanyang tinititigan ng ganon. At ang maisuot niya na yun sa akin ay agad ko yung tiningnan sa salamin ng kanyang kotse. At doon ko napagtanto na bagay sa akin yon. At siya ay magandang talagang tingnan habang ito ay suot ko. Kaya naman, di ko man aminin sa aking sarili, ay nagustuhan ko talaga ang kwintas na bigay sa akin ni Justin. Emily, ang ganda. Bagay sa'yo. Mas lalo kang gumanda. Sus, wag mo na akong bulahin dyan, Justin. Di mo ako mabobola dyan. Pero salamat ah. Maganda nga siya, bagay sa akin. Sige, pakaalis mo na. Tatago ko muna siya sa box. Sige Emily, mabuti naman. Ay nagustuhan mo yung kwintas na binigay ko sa'yo. Oo naman Justin. Maganda naman siya. Kaya salamat talaga ah. Ano Emily, halika na. Uwi na tayo. Nga pala Emily, baka pwede. Huwag mo nga lang sabihin sa mama mo na binigyan kita ng mga ganito ah. Baka kasi mamaya alam mo na. Baka kung anong isipin nun. Sige Justin. Di ko lang ipapaalam to kay mama. Sige po, uwi na tayo. At habang nasa biyahe na kami pauwi sa bahay namin, ay bigla ako napaisip. Ba't kaya ayaw ipaalam ni Justin kay mama na binigyan niya ako ng kwintas? Ano kayang dahilan niya?
Tanong ko sa aking isipan habang pasimple akong tumitingin sa boyfriend ni Mama na si Justin. At maya-maya lang ay nakarating na kami sa bahay namin at bago kami bumaba sa kotse ng boyfriend ni Mama ay bigla niya lang hinawakan ng kamay ko at sabay sabi niya sa akin, Emily, sana magkasundo na tayo kasi gusto kong mapalapit sa'yo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Nang sabihin yun sa akin ni Justin ay napatingin na lang ako sa kanya at di ako nagsalita at agad-agad na lang akong bumaba ng kotse kasi ng oras na yon ay di ko alam ang aking isasagot sa kanya. At pagpasok ko sa loob ng bahay namin ay agad kong nakita si Mama na nakaupo sa sopa dun sa sala. O anak, andyan ka na pala. Nag-text sa akin si Justin. Sabi niya, sinabay ka daw niya ngayon pauwi dito sa bahay. Asan siya anak? Mama, andyan sa labas. Sige mama, bihis muna ako Tapos, magsha-shower na din ako. Ang init kasi. Okay, sige anak. Mamaya anak, sana sumabay ka na sa amin Pagkakain na tayo ng hapunan. Kasi kagabi, di ka sumabay sa amin. Pakiramdam tuloy ni Justin. Ayaw mo talaga sa kanya. Sana anak, magkasundo na kayong dalawa Sige mama, susubukan ko. Kung kaya kong makasabay sa inyo mamaya. Sige po, magpapalit na ako ng damit ko. Sige anak, pero anak, umaasa ako na mamaya sasabay ka sa amin Para naman matuwa si Justin. Kasi sabi niya sa akin kagabi, gusto niya mapalapit sa'yo. Kasi anak, may plano si Justin na pakasalan ako. Nang madinig ko yung sinabi na yun ni Mama tungkol sa kasal, ay di ako nakaimik kasi nabigla ako. Kaya umalis na lang ako at di ko na lang pinansin yung sinabi na yun ni Mama. At ang nakapagpalit na ako ng damit, ay muli kong tingnan yung kwintas na binigay sa akin ni Justin. Sobrang nagandahan talaga ako doon, kaya muli ko siyang sinukat. Kasi sa totoo lang, ngayon lang ako nagkaroon ng ganong klaseng kamahal na alahas. Kaya di ko man aminin sa aking sarili, ay masaya talaga ako dahil nakatanggap ako ng ganong klaseng kamahal na regalo sa di ko inaasahan na tao. At pagkatapos ko muli yun masukat, ay bigla akong naalala yung mga chocolate na binigay sa akin ni Justin. Kaya agad ko yun nilabas mula sa aking bag. At ang mailabas ko na yon ay agad kong kinain ng mga yon. Ang sasarap lahat nila, kaya naman nagustuhan ko sila at lubos ang aking kaligayahan. At nang matapos akong makakain ng chocolates, ay muli ako nagbasa ng pocketbook kasi yun talaga ang aking hobby. At nagpasya na lang ako na mamaya ako na lang gagawin ang aking mga homework sa school. At pagkalipas ng mga oras, ay kumatok na si Mama sa pintuan ng aking kwarto. At alam kong yayayain niya na akong kumain kami ng hapunan kasama ang kanyang boyfriend na si Justin. Kaya dahil doon, ay agad na akong lumabas ng kwarto at kusa na akong sumabay sa kanila na kumain ng hapunan. Mama, halika na, kain na tayo. Sasabay na ako sa inyo ng boyfriend mo na kumain. Alam ko naman, yayayain mo na ako. Kaya eto, nagkusa na ako. Wow, buti naman anak kung ganon. Kala ko, di ka sasabay sa amin Halika na anak, punta na tayo sa kusina. Sure ako matutuwa si Justin ito kasi sasabay ka sa amin kumain. Ako naman ay napangiti na lang at sabay na kami naglakad ni Mama papunta dun sa kusina. At ang ando na kami sa harap ng hapagkainan ay agad kong napansin si Justin na abot langit ng mga ngiti neto. Emily, buti naman pumayag ka na sumabay sa amin sa pagkain. Kaya masaya ako. Halika na babe, kain na tayo dali. Emily, maupo ka na din para makakain ka na. Kaya naman, agad na ako umupo para makakain na nga kami. At maya-maya lang, di pa man kami tapos kumain, ay bigla lang kaming nagulat ni Mama. Kasi, biglang lumuhod si Justin sa harapan ni Mama at siya ay naglabas ng singsing. At sa kanya niyaya si Mama ng isang kasal. Babe, will you marry me? Paayag ka bang magpakasal sa akin? Gusto na kita maging asawa at makakasama sa araw-araw ng aking buhay. Nasyak si Mama nang sabihin niyo ng kanyang boyfriend kasi di niya ngayon inaasahan talaga. At maging ako din naman ay nagulat. Naiyak pa si Mama
habang binigay niya kay Justin ang matamis niyang oo. Oo babe, paayag ako magpakasal sa'yo. Babe, ginulat mo ko. Kala ko, sa 1 taon mo pa ako yayain magpakasal. Di ko to inasahan babe. Mahal na mahal kita babe ko. Mahal na mahal din kita babe. Kaya di ko na pinatagal pa. Kaya minadali ko na ang pagpapakasal ko sa'yo. At pagkatapos ng tagpong yun, ay naiyak sila ni Mama at saka sila nagyakapan na dalawa. At ang tagpong yun ay parang kinilig ako sa aking nasaksihan na yun kila Mama at kay Justin. Kasi ngayon lang ako nakasaksi ng ganon na may nagpropose ng kasal sa aking harapan mismo. Masarap pala siya sa pakiramdam at nakakatawa din pala. Kaya nasabi ko sa aking isipan, sana balang araw may lalaki din na magaya sa akin ng kasal. At pagkatapos mag-propose ni Justin kay Mama ng kasal, ay bigla na nagtanong sa akin si Mama, "Anak, hindi ka ba tutol sa pagpapakasal ko kay Justin? Okay lang ba sa'yo ha? Hindi ka ba galit anak?" "Mama, wag mo na akong tanongin kasi alam mo nang sagot niya sa tanong mo na yan. Anak, hindi ko nga alam. Kaya nga nagtatanong ako sa'yo eh. Saan naman anak, Emily? Sumagot ko ng maayos oh." "Gusto mong malaman ang sagot Mama? Sige, etong sagot ko. Sa totoo lang Mama, ayaw ko talaga magpakasal ka kay Justin kasi di ko siya feel na maging stepfather. Ayaw ko sa kanya Mama. Pero ano pa bang magagawa ko? Andiyan na yan eh. Ikakasal na kayong dalawa. Kaya parang napakasama ko namang tao kung pipigilan ko pang kaligayahan yung dalawa, di ba? Kaya sige Mama, magpakasal na po kayo. Di na ako tututol sa inyo." "Anak naman, kala ko ba okay na tayo? Di ba nag-usap na tayo? Bakit nagkakaganito ka ngayon? Tapos, parang binastos mo pa si Justin. Wag naman sana ganun anak. Ayaw kong magkaroon kayo ng alitan na dalawa. Saka anak, naging mabait naman siya sa'yo, di ba? Di ka naman niya pinakitaan na masama o di maganda. Kaya na nga, di ba? Inatid ka pa niya, tapos ngayon, sinundo ka pa niya. Kaya sana anak, igalang mo naman siya. Kung mahal mo ako anak, dapat mahalin mo din siya." Nang madinig ko yung sinabi na yun ni Mama, ay parang natauhan ako. Kasi pakiwari ko, ay mali talaga ako. At di ko napakisama ng maayos yung kanyang boyfriend. Kung tutuusin nga, naging mabait naman siya sa akin. Siguro, mas tumindi lang galit ko sa kanya. Nang matsyempo niya ako ng isang gabi, na may ginagawa sa sala na kakaiba, kaya ganoon na lang ang galit ko sa kanya. Kaya naman, agad na lang ako humingi ng tawad kay Mama at kay Justin dahil sa aking nagawa. "Mama, patawad po kung nasabi ko yon. Sige po, susubukan kong tanggapin si Justin na maging stepfather ko. Pero Mama, di ko mapapangako na magagawa ko yun agad ha. Sana bigyan niyo ako ng time para lubusan ko siyang matanggap. Justin, sorry kung nasabihan kita ng di maganda. Patawad sa lahat ng mga nasabi ko sa iyo na masama." "Emily, wala na yon. Ang mahalaga yung ngayon. Emily, huwag ka mag-alala. Magiging mabuting asawa ako sa mama mo. At sa'yo naman gagawin kong lahat para matanggap mo ako bilang stepfather mo. Sana lang, bigyan mo din ako ng pagkakataon na gawin ang bagay na yon. Pangako Emily, magiging masaya kayo sa akin ng mama mo. Ako nang bahala sa inyong dalawa." Nang sabihin niyo ni Justin sa amin ni Mama, ay napatango na lang ako. At si Mama naman ay natuwa. Kasi kahit papano, ay nagpakita ko ng pagpapakumbaba sa kanila ni Justin. At pagkatapos namin kumain, ay nagpaalam na ako sa kanilang dalawa na gagawa na ako ng aking mga homework sa school. At pagkalipos ng 2 buwan, ay tuloy nang naikasal si Mama at Justin. Kaya ganap na silang mag-asawa ni Mama. At napagpasyahan nila na si Justin na lang ang tumira dito sa bahay. Wala naman akong nagawa kasi mag-asawa na silang dalawa. Isang araw, wala si Mama. Siya ay umalis at kami lang ni Justin ang naiwan sa bahay. Tanghaling tapat yon, kaya di ko naman inaasahan na mangyayaring bagay na yon. At di ko din akalain na gagawin yun sa akin ni Justin. 12:00 ng tanghaling tapat. Wala akong pasok at ako'y nasa sala. Nakahiga ako sa sopa. At gaya ng dati,
Nagbabasa lang ako ng pocketbook. At makalipas ang ilang oras, ay di ko lang namalayan na nakaidlip na pala ako noon. At maya-maya lang, ay bigla ako nagulat nang tumabi sa akin si Justin. Hinaplos niya ng hinaplos ang mukha ko at labi. Nang oras na gawin niya yun sa akin, ay di ko alam ba't di ako makapalag. Nakatingin lang ako sa kanya. At parang naghihintay lang ako ng susunod niyang gagawin. At makalipas na ng ilang sandali, ay bigla nilang tinuka ang aking labi. Nang laki ang mga mata ko noon nang gawin yun sa akin ni Justin. Ngunit, ang pinagtataka ko lang, bakit wala akong palag nang gawin yun sa akin ni Justin? Ano kayang dahilan ko? Naisip ko na lang na baka nagustuhan ko din ang ginagawa niya na yun na pagtuka sa aking labi, kaya di ako pumalag ng oras na yon. At ang tumabi na sa akin si Justin sa aking pagkakahiga, ay bigla ako nagising at saka ako napasigaw ng malakas. Kaya dahil doon, ay bigla lang sumulpot sa harapan ko si Justin at ako ay tinanong niya, ba't daw ba ako sumisigaw? Ako naman ay walang naisagot kasi isa lang pala yung panaginip na akala ko ay totoo. Emily, ba't ka ba napapasigaw dyan? May problema ka ba? Wala po, nananaginip lang ako. Para kasing totoo siya. Buti niya lang pala panaginip lang. Ay ganon? Ba't Emily? Ano ba yung panaginip mo ha? Pwede ko bang malaman? Wala po. Simpleng panaginip lang yon. Huwag niyo lang pong alamin. Sige po, punta. Na ako sa kwarto ko. Doon na lang ako magpapahinga. Okay, sige Emily. Doon ka na lang magpahinga. At pag alis ko sa harapan ni Justin, ay bigla ko lang naisip na lumingon mula sa likodan. At pagtingin ko kay Justin, ay nakita ko siya na nakangiti at parang siya ay masaya. Kaya napaisip ako bigla na baka di pa naginip yung nangyari na yon kanina. Baka totoo nga yun at ako ay naisahan ng aking stepfather. Ngunit, di ko lang muna yun pinansin kasi nga wala naman akong sapat na ebidensya. At ang ando na ako sa kwarto ko, agad ako nahiga sa kama at naisip ko yung nangyaring panaginip ko kanina. Kasi nga pakiramdam ko ay parang totoo talaga siya. Kaya naman agad ako napahawak sa aking labi. Kinapaka pa ako yon at sinisipat ko kung may dumampi ba doon na labi. Ngunit kahit gano'n ang ginagawa ko ay wala akong nakuhang ebidensya. Kaya napapuntong hininga na lang ako at ang ginawa ko ay natulog na lang ako at di ko lang pinansin yung nangyari na yon. 6 PM nagising ako at agad akong pumunta ng kusina para uminom ng tubig. At ang ando na ako ay nakita ko si Justin doon. Nagluluto siya ng ulam at ang bango-bango ng amoy nun. Kaya naman dahil doon ay nakaramdam na ako ng gutom. Kaya napatingin ako sa kanyang niluluto at saka ko lang siya tinanong kung nakauwi na ba si mama. Para di naman halata na yung ulam na niluluto niya yung pakay ko talaga. Justin, asan si mama? Nakauwi na ba siya? Emily, andyan ang mama mo. Nasa kwarto siya nagpapahinga. Napagod daw siya eh. Emily, maupo ka na dyan sa upuan. Kakain na tayo. Malapit na maluto tong ulam natin. Nga pala Emily, baka gutom ng mama mo. Pakitawag na lang siya ngayon para sabay-sabay na tayong kumain. Sige po, tatawagin ko na siya. At ang makakausap ko na si mama ay sinabi niya sa akin na mamaya na lang daw siya kakain. Magpapahinga na lang daw muna siya. At kami na lang daw munang dalawa ni Justin ang kumain ng hapunan. Kaya naman, agad na akong bumalik dun sa kusina para ipalam kay Justin na mamaya lang daw kakain. Si mama, mauna na daw kaming dalawa. Justin, mamaya na lang daw kakain si mama. Mauna daw tayong dalawa. Ganun ba? Sige Emily, maupo ka na dyan, kakain na tayo. Luto na tong ulam natin. Sure ako magugustuhan mo to. Ako naman ay napangiti na lang at sabay upo na sa upuan. At habang kumakain na kaming dalawa, ay bigla na lang may pinakausap sa akin si Justin. At eto yon. Emily, may papakiusap sana ako sa'yo. Baka pwede. Daddy na lang tawag mo sa akin. Asawa ko ng mama mo. 1 buwan na kaming kasal.
At isang buwan na din ako nakatira dito sa inyo. Di kasi bagay. Kung Justin pa din ang tawag mo sa akin, di ba? Sana Emily, pumayag ka no. Alam ko naman Emily, mabait ka eh. At sa tingin ko, kailangan mo lang pagmamahal ng isang ama. Eto na ako Emily. Magpapakaama na ako sa'yo. Sana lang pumayag ka no. Huwag ka na magalit sa akin. At huwag ka na maglamas na sama ng loob sa akin. Pakiusap naman Emily. Di ba? Naging mabait naman ako sa'yo. At saka Emily, di naman lahat ng mga lalaki ay pareho ng ugali. Magkakaiba naman ang mga lalaki. May mabait din naman gaya ko. Nang sabihin ni Justin sa akin, ay nagkatinginan kaming dalawa. At maya-maya lang, ay bigla na lang hinawakan ni Justin ang mga kamay ko. Nang oras na gawin niya yun sa akin, ay di ko nagawang pumalag nun. Hinayaan ko lang siya, nahawakan niya mga kamay ko. At pagkatapos ng tagpong yun, ay may nilabas si Justin mula sa kanyang bulsa. Maliit ulit yun na box, at saka niya yung binigay sa akin. Emily, para sa'yo yan. Sige na, buksan mo dali. Ako naman, ay agad ko nga yun binuksan. At pagbukas ko nun, ay isa siyang bracelet, na mukha na naman mamahalin. Kaya dahil doon ay nagulat ako, kaya agad ko siyang tinanong kung para saan na naman yon. Ba't niya ako binigyan ng ganong kamahal muli na alahas? Justin, ay daddy pala. Ba't mo ako binigyan ng ganito kamahal na alahas? Pangalawa na po ito ah. Para saan po ba ito? Ba't lagi mo ako binibigyan ng mga ganito kamahal na mga alahas? Suhol po ba ito? Para magustuhan ko talaga kayo at tuluyan na akong bumait sa'yo? Parang gano'n na nga Emily. Gusto kong mapalapit sa'yo at maging mas close pa tayong dalawa. Sana Emily, dumating ng araw na yon. Pag nangyari yon Emily, di lang yan ang makukuha mo sa akin. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. At pagkasabi sa akin ni Daddy Justin, ay muli niyang hinawakan ang kamay ko at saka niyo yung hinalikan. Ako naman ay nakatingin lang sa kanya habang gawin ang kanyang ginagawa sa aking mga kamay. At maya-maya lang ay habang gano'n ang sitwasyon, ay may nadinig ako na boses mula sa aking likodan. At ang pakinggan ko yon ay napag-alaman ko na si Mama pala yon. Kaya naman agad kong hinaltak ang kamay ko sa pagkakahawak na Daddy Justin. Kasi nagulat ako at natakot ako. Kasi ayaw ko maaktuhan ni Mama na hawak-hawak na Daddy Justin ang mga kamay ko. At ito ay nahalikan niya pa. Anak at babe, tapos na ba kayong kumain na dalawa? Mamaya pa sana ako kakain. Kaso nakaramdam ako ng gutom. Kaya ito, sasabay na lang ako sa inyo. Mama, sige, sabay ka na sa amin. Di pa kami tapos kumain ni Daddy Justin. Anong sabi mo anak? Daddy Justin? Wow anak, buti naman. Ganyan ang tawag mo sa kanya. Mukhang tanggap mo na siya anak ah. Masaya ako anak. Kala ko, di mo na siya kayang tanggapin na pangalawang ama mo. Mama, opo. Medyo natatanggap ko na nga po sa Daddy Justin. Pero, medyo pa lang naman. Sige na mama, kain na po tayo para mabusog ka na po. Sige anak, okay na din yan. Kahit pa unti-unti tanggap mo ng babe ko na si Justin. Kaya masaya ako ngayon. Sige na, kain na tayo. Nang mabusog na tayong lahat. Sige mama, mabuti pa nga. At pagkatapos ng usapan na yon, ay agad akong sinyasan ni Daddy Justin na yung bracelet daw ay daan-daan kong itago o isilid sa aking bulsa. Kasi baka daw makita ni Mama. Agad ko naman yung ginawa. Buti na nga lang ay di nakita o napansin yun ni Mama. Kaya naman safe kami at nakahinga na maayos nang naitago ko na yun sa aking bulsa. At ang tapos na kaming kumain ay ako na lang ang kusang nagugas ng mga plato. At si Mama at Daddy Justin ay magpapahinga na sa kanilang kwarto. At habang nagugas ako ng mga plato, ay di mawala sa aking isipan sa Daddy Justin. Pati yung ginawa niyang pagkalig sa akin mga kamay. At pati yung bracelet na binigay niya sa akin ay gustong gusto ko na muli yun matingnan o masukat. Kasi napakaganda niya. At alam ko mamahalin din yon. Kaya naman dahil doon sa mga regalo at panunuyo sa akin ni Daddy Justin, ay di ko lang namamalayan na parang gusto ko na siya o tanggap ko na siya. Ngunit, di ko lang maamin yun sa aking sarili
Kasi nga nahihiya pa din ako kay Daddy Justin. Kaya naman, di ko siya masagot kanina na nagugustuhan ko na din siya. At pagkatapos ko magugas ng mga plato, ay agad ko nilabas ng box yung bracelet na binigay sa akin ni Daddy Justin. At agad ko yung sinukat at ang suot ko na yon ay bagay sa akin at ang ganda niyang tingnan sa aking braso. Kaya naman, napangiti ako habang suot-suot ko ang bracelet na yon. At pagkatapos ko yun masukat, ay nagpasya na ako mahiga sa kama para ako'y makapagpahinga na. Kasi bukas ay may pasok na naman ako sa school. Ngunit, di ko namalayan na di ko pala nailak yung pintuan ng aking kwarto. Dahil sa sobrang pagkasaya ko, dahil sa natanggap kong regalo mula kay Daddy Justin. At di ko din namalayan na nakatulog na pala ako habang hawak ko ang bracelet na binigay niya sa akin. At dahil sa mababaw pa ang tulog ko nun, ay nagising ako. Makalipas lang ilang sandali, ay may nadinig akong yabag ng paa na palapit sa akin. Kaya naman, agad ko yung pinakiramdaman at ako'y tumahimik lamang habang yon ay aking pinakikinggan. At maya-maya lang, yung yabag na yon ay palapit ng palapit sa akin. Kaya alam ko na sa akin yung papunta. At ilang saglit lang, ay may naramdaman ako na may umupo sa aking kama. Kaya dahil doon ay nagulat ako at napatanong ako sa aking sarili, sino kaya yon? At ano kayang pakay niya? Ba't siya pumasok sa aking kwarto? At siya'y napaupo pa sa aking kama. At ilang saglit lang ay bigla akong naramdaman na may muling humaplo sa aking muka. Kaya dahil doon ay nagulat ako. Kaya nagpasya ako na dahan-dahan kong idilat ang aking mga mata. At ang maidilat ko na yon ay laking gulat ko nang makita ko na si Daddy Justin pala ang gumagawa nun sa akin. Kaya naman, di ko alam kung ano bang gagawin ko ng oras na yon. At dahil sa di ako makagalaw nun, ay tinuloy lang ni Daddy Justin ang kanyang ginagawa hanggang sa muli niyang matuka ang aking labi. At pagkatapos nun, ay may ginawa pa siya na ibang bagay na parang kinasaya ko naman. Kasi kahit gising ako nun, ay di ko siya magawang pigilan at alam ko sa aking sarili na gusto kong ginagawa na yon ni Daddy Justin kasi masaya ako doon. At parang ayaw ko nang matapos ang tagpong yon kasi nakakaramdam ako ng kuryente mula sa aking katawan na akala mo ay kinikiliti ako. At pagkalipas sa ilang mga minuto, ay naasar ako kasi biglang natigil yung pagtuka ni Daddy Justin sa akin. At saka na sinobas ng kwarto ko. Akala ko may magaganap na nakasiyahan. Yun pala, wala pa. Nabokya pa. Kasi sa totoo lang, ay parang gusto ko na may magpasaya sa akin. Kasi di ko pa nararanasan ang bagay na yon. Kaya parang nasapig ako ng sandaling yon. At nasabi ko sa aking isipan na sana sa susunod, ay diretsoy na ako ni Daddy Justin na mapasaya. Para sureball na. Pilya. At natatawa ng sabi ko sa aking isipan. At ang maramdaman ko na wala na si Daddy Justin sa aking kwarto, ay agad akong bumangon mula sa aking pagkakahiga. At saka ako napakagat sa aking labi. At nasabi ko na sayang ang tagpong yon, ba't di pa natuloy. At maya-maya lang, ay nakaramdam ako ng kakaibang saya sa aking sarili. At muli kong sinabi sa aking sarili, next time, ako na mismong gagawa ng way para matuloy na ang pagpapasaya sa akin ng Daddy Justin. Kasi lagi naman yung di natutuloy. Parang pakiwari ko ay inuunti-unti niya pa para di ako magbigla. At pagkatapos ng mga naiisip ko na yun, ay nagpasya na akong matulog. Kasi bukas ng maaga ay maaga ang aking pasok sa school. Kinaumagahan pagising ko ay ang ganda ng mood ko. Siguro marahil dahil yung kay Daddy Justin. At ang nasa kusina na ako, ay ando na sila Mama at Daddy Justin. Kakain pa lang sila ng almusal. O anak, andiyan ka na pala. Tatawagin na sana kita. Kaso dito ka na pala. Halika na, kain na tayo. Opo Mama. Maaga kasing pasok ko sa school ngayon. Daddy Justin, baka pwede. Pakihatid mo naman ako ngayon sa school ko. Baka kasi malate ako eh. Okay lang po ba? Sige Emily, walang problema.
Asid kita sa school mo. Kaya halika na, kain na tayo dali. At kumain na nga kami. At pagkatapos namin kumain, ay agad ako nag-asikaso para kami makaalis na. At ang okay na ako, ay agad na kaming umalis na Daddy Justin papunta sa aking school. At habang kami nasa biyahe, ay pinagmamasdan ko siya. Kasi naalala ko yung ginawa niya kagabi. Naalis mabisit ako kasi nga lagi na lang to be continue ang ginagawa niya na yon. Kaya bigla ko naisip na kung ngayon kaya ako gumawa ng paraan para matuloy na yon at di na maudlot pa. Kaya naman, bigla ko naisip na alisin ko muna ang suot kong medyas. Mahaba kasi yon, na halos abot na sa aking mga hita. At habang inaalis ko na yung mahaba kong medyas, ay bahagya nang lumilitaw ang aking mga hita. Kaya dahil doon, ay agad kong napansin na napapatingin doon si Daddy Justin. Kaya naman napangiti na ako at nasabi ko sa aking isipan, eto nang simula. Ewan ko na lang kung di ka magkandara pa sa akin. Pilya na sabi ko sa aking isipan habang dahan-dahan kong inaalis ang aking medyas. At ang maalis ko ng medyas ko ay napatingin sa akin si Daddy at saka siya napangiti. At pagkatapos nun ay agad siyang nagsalita. Emily, ba't mo inalis ng medyas mo? Daddy, ano kasi, naiinitan ako. Sobrang haba niya kasi, abot sa aking mga hita. Naiirita po ako, kaya yan, inalis ko muna siya. Mamaya ko na isusuot pag malapit na tayo sa school ko. Sige Emily, yun palang dahilan mo. Kala ko kung ano na eh. At pagkatapos ng pag-uusap namin na yun, ay agad kong napansin na pasimpleng napapatingin sa Daddy Justin sa aking mga hita. Makinis kasi at maputi. Kaya naman, kahit sinong lalaki ay mapapatingin talaga doon. Dahil doon ay natuwa ako at hinayaan ko lang siya na tingnan niya yon. Tingin lang naman kaya okay lang yun sa akin. At pagkalipas ng kalahating oras ay narating na namin ang school ko. Kaya agad ko nang sinuot ang aking mahabang medyas. At habang sinusuot ko na yon, ay nagulat ako kasi talagang nakatingin si Daddy sa aking ginagawa na yon. At ang matapos ko na yung gawin, ay napatingin din ako kay Daddy at saka kami nagkangitian na dalawa. At bago ako umalis, ay inabutan ako ni Daddy ng pera. 5,000 binigay niya sa akin. Kaya dahil doon ay natuwa talaga ako. Kaya naman, sa di ko sinasadya, ay nayakap ko si Daddy. At saka ko siya natuka sa kanyang labi. Nagulat si Daddy sa ginawa ko na yon. Kasi di niya yun inaasahan. At ang nasa loob na ako ng school ay napangiti ako at saka ako napahawak sa aking labi. At pagkatapos nun ay saka na ako pumasok. At gaya ng dati, pag may pasok ako ay mabilis lang din lumilipas ang oras hanggang sumapit na naman ang aking uwian. At paglabas ko sa school ay natuwa ako kasi nakita ko ang kotse ni Daddy Justin. Kaya dahil doon, ay agad akong tumakbo papunta doon at saka na ako pumasok sa loob. Emily, andyan ka na pala. Nakakagulat ka naman. Bigla-bigla kang pumapasok. Ay, nagulat ko po ba kayo, Daddy? Sorry po ah. Daddy, ba't mo ako sinundo ngayon ha? Ba't Emily, ayaw mo ba ha? Wala naman po akong sinabi na ayaw ko. Siyempre gusto ko po. Para mabilis ako makauwi, di ba? Sige po, halika na. Uwi na tayo sa bahay. Sige Emily, halika na, uwi na tayo. Nga pala Emily, may tatanong ako sa'yo. Tanggap mo na ba ako na stepfather mo? Di ka na ba galit sa akin? Daddy, what you see is what you get. Alam niyo na pong sagot, kaya wag mo nang itanong. Nang sabihin ko yun kay Daddy, ay wala siyang imik. Napangiti na lang siya sa akin. Kaya naman, nginitaan ko na lang din siya. At saka na kami umuwi sa bahay. At ang ando na kami sa bahay, ay sakto naman. Nakakain na kami ng hapunan. Nakapagluto na si Mama at naghahain na siya. O anak at babe, andyan na pala kayo. Halika na, kain na tayo. Sakto na din yung dalawa. Luto na tong hapunan natin. Sige po Mama, kain na tayo. Daddy, maupo ko na dito sa tabi. Sige Emily, salamat.
At habang kumakain na kami, ay bigla na lang akong nagulat nang may kumikiskis sa aking binti at paa. Kaya dahil doon, ay napatingin ako kay Daddy Justin. Kasi alam ko na paa niya yon, kasi wala naman ibang gagawa nun kundi siya lang. At ilang saglit pa, yung paa na yun ni Daddy ay wala nang tigil sa kakadikit sa aking paa. Kaya naman napakagat ako sa aking labi at parang nabulunan ako sa aking sinubo na pagkain. Kaya naman dahil doon, ay napansin agad yun ni Mama. "Oh anak, ano bang nangyayari sa iyo ha? Parang nabulunan ka pa ata dyan. Eto anak ko, magtubig ka dali." Mama, wala to. Okay na ako. Huwag niyo na lang akong pansinin. Sige po, kain na tayo nang mabusog tayo. At pagkatapos ko yun masabi kay Mama, ay nagkatinginan kami ni Daddy Justin. At saka kami, sabay na napangiti na dalawa. At pagkatapos namin kumain, ay nagpaalam na ako agad kila Mama at Daddy Justin na ako ay magpapahinga na. Kasi gagawa din ako ng mga homework ko. Ngunit nang paalis na ako, ay biglang salita si Daddy Justin. "Babe, ang sakit ang katawan ko. Marunong ka ba magmasahe?" "Nako babe, di ako marunong. Pero si Emily alam ko marunong yan. Kasi minsan niya na ako minasahe. Emily anak, baka pwede. Pakimasahe mo muna kaya ang daddy mo. Diyan na lang kayo sa sala. Sige na anak." "Nako babe, wag na kaya. Nakakahiya naman kay Emily. Siya pa talaga magmamasahe sa akin. Saka babe, may gagawin na siya." "Daddy, okay lang. Sige po, halika na dun sa sala. Nang masimulan ko na pagmasahe sa'yo." At agad ko nang sinimulan ang pagmasahe kay Daddy. At habang minamasahe ko na siya, ay napapasabi siya sa akin ng, "Emily, ang sarap mo pala. Ay ang ibig kong sabihin, ang sarap mo magmasahe. Sige pa Emily, idiin mo pa sa banda yan. Nawawalang sakit ng katawan ko." "Talaga Daddy? Masarap bang masahe ko? Alam mo Daddy, madami pang masarap na gawin bukod sa pagmasahe ko sa'yo." Nang sabihin ko yun kay Daddy, ay napatingin siya sa akin at saka na siya nagtanong sa akin kung ano pa ba yung masarap na gawin. "Emily, ano naman yung masarap na gawin? Daddy, ikaw na lang pong bahalang umalam nun." At saka kong initian si Daddy, ngiti na may laman. At si Daddy naman ay pakiramdam ko na parang nakuha niya ang aking ibig sabihin na yon. Kaya naman, agad nang hinawakan ng mga kamay ko at saka niya ako binulungan ng salitang to. Emily, iwan mo nang bukas ang pintuan ng kwarto mo mamaya ha?" Ako naman ay biglang napatingin kay Daddy at saka na lang ako ngumiti. Di na ako nagsalita kasi mukhang nakuha naman ata ni Daddy ang aking sagot. At maya-maya lang ay bigla lang hinaplos ni Daddy ang kamay ko at saka niya ito muling inamoy. "Emily, ang bango naman ng mga kamay mo. Ang lambot niya. Sige na Emily, okay na. Nawala ng sikip ng likod ko at katawan. Salamat sa pagmasahe mo sa akin ha." "Sige Daddy, walang anuman po. Sige po, punta na ako sa kwarto ko." At pagkatapos ng pagmasahe ko kay Daddy, ay agad na akong pumunta sa kwarto ko. At ang ando na ako, ay parang nasasabik na ako sa pwedeng maganap mamaya. Kasi naisip ko na baka mamayang gabi, ay mapasaya na ako ni Daddy Justin. Kaya naman, di na ako mapakali at parang gusto ko nang gumabi agad para mangyari na ang dapat mangyari na pagpapasaya niya sa akin. At ang matapos na akong gumawa ng homework ko, ay nagpa siya na akong maligo para naman maging mabango ko. Kung sakaling mangyari na nga ang pagpapasaya sa akin ni Daddy Justin mamaya. At pagkatapos kong maligo, ay napadaan ako sa sala at nakita ko ni Daddy na bagong ligo. Kaya naman nakita ko siya na napakagat siya sa kanyang labi habang siya'y nakatingin sa akin. Ako naman pagdaan ko sa harapan niya, ay napangiti na lang ako sa kanya. At saka na ako pumasok sa aking kwarto. Naglagay ako ng mga lotion sa aking katawan, sa paa sa braso, at kung saan-saan pa. At saka ako nagpabango para sure na di na to be continue ang mangyayari mamaya na pagpapasaya sa akin ni Daddy. At pagkatapos nun, ay nagsuot ako ng sexing damit para naman mas lalo akong gumanda. At ang okay na ako, ay saka na ako nahiga para matulog. At yung pinto ng kwarto ko
ay iniwan ko lang na bukas para makapasok mamaya si Daddy. At ang okay ng lahat ay agad na ako naiga sa kama at saka ako na pinikit ang aking mga mata at hinihintay ko na lang ang pagpasok ni Daddy sa aking kwarto. At makalipas sa ilang oras na pagpapanggap ko na tulog ay bigla ako nagtaka. Bakit kaya wala pa si Daddy? Di pa siya pumapasok sa aking kwarto. Kaya dahil doon ay asar na ako kasi naisip ko good time lang ako ni Daddy. Paano ba naman di ako maaasar? Kasi nga todo ligo pa ako at lagay ng lotion sa mga katawan ko. Tapos ganito lang ang mangyayari. Di naman pala kami matutuloy ni Daddy. Kaya naman sa asar ko ay natulog na lang ako. At kinalimutan ko na lang yung sinabi sa akin ni Daddy kanina. At makalipas ilang saglit ay may naramdaman na lang ako na may humawi ng aking kumot. Kaya dahil doon ay natuwa ako kasi alam ko na si Daddy na yon. Kaya naman na-excite na ako ng oras na yon at muli muna akong nakiramdam kung paano ba yung gagawin ni Daddy na pagpapasaya sa akin. At maya-maya lang ay agad nang tinuka ni Daddy ang aking labi. Wala akong kibo at palagnon. Hinayaan ko lang si Daddy na tukain niya ako. At pagkatapos ng tagpong yun ay nagulat ako. Kasi ba't ganon? Bigla siyang nawala. At naramdaman ko na siya ay aalis na naman palabas sa aking kwarto. Kaya naman sinabi ko sa aking sarili, di na ako papayag na to be continue na naman ito. Kasi ayaw ko nang bitin. Kaya naman, agad kong hinawakan ang kamay ni Daddy. At saka ako sinabi sa kanyang salitang to, Daddy, ituloy mo na. Huwag ka nang umalis. Gusto kong ibigay mo na sa akin ang kasiyahan na gusto kong mangyari. Please, Daddy. At ang madinig ni Daddy ang sinabi ko na yon, ay napangiti siya. At sabay sabi niya sa akin ng, Emily, di ko akalain na gusto mo din palang mapasaya kita. Nag-aalangan kasi ako eh. Pero ngayon alam ko na. Sige, gagawin ko ng pagpapasaya ko sa'yo na gusto mo. Emily, gusto kita. I love you, Emily. Daddy, mahal din kita at gusto na. Kaya sige na po. Gawin mo nang dapat na pagpapasaya sa akin. Matagal ko nang hinihintay ang Daddy. Angkinin mo ng aking alagang bulaklak. At pagkatapos ko yun sabihin kay Daddy, ay agad niya na akong pinaligaya. Marami niya akong hinalikan sa aking labi. At habang ginagawa niya yon, ay dahan-dahan namang gumagalaw ang isa niyang kamay papunta sa aking malusog na mga cocomelon. Pinaglaruan niya ni Daddy hanggang sa makaramdam ako ng kakaibang sarap na talaga namang nagpatirik ng aking mga mata. Kaya naman, napaungol talaga ako noon at nasabi kong salitang to, Daddy, ano ba? Shit ka, Daddy. Ang sarap. Ituloy mo lang yung ginagawa mo na paghima sa aking mga cocomelon. Daddy ko, ang sarap po. Sige pa, please. Pagmamakaawa na sabi ko sa kanya habang tirik ang aking mga mata ng mga oras na yon. At dahil sa mga nasabi ko na yung kay Daddy, ay mas lalong ginanahan si Daddy na talaga namang kinasaya ko ng mga sandaling yon. At si Daddy naman ay kung ano-ano na din ang mga nasabi sa akin noon. Emily, shit ka din. Akin ka na ngayon. Ang bango mo, Emily. Napakakinis ng likod mo at buong katawan. Hindi ako magsasawa na angkinin to, Emily. Araw-araw kitang paliligayahin, Emily ko. At ikaw ay aking bibigyan ng anak. I love you, Emily. I love you to din, Daddy. Masaya ko na ikaw ang unang lalaki na magpapaligaya sa akin. Kaya sana, Daddy, galingan mo ha. Yung hindi ko makakalimutan. At mag-i-enjoy talaga ako ng gusto. Sige na, Daddy. Angkinin mo ng alaga kong bulaklak. Paligayahin mo na ako, Daddy ko, please. Oh, Emily. Sisiguraduhin ko na magiging masaya ka ngayong gabi. At ito hindi mo makakalimutan. Sige po, Daddy. Gawin mo na please po, Daddy ko. Huwag mo na akong paghintayin pa at bitinin pa. At pagkasabi ko nun kay Daddy, ay agad niya na akong pinaligaya. Na talaga naman nagustuhan ko ng gabing yon at halos maubos ang lakas ko noon. Kaya naman, mas lalo kaming napagod na dalawa. Pero okay lang. At least kahit napagod kami, ay pareho naman kaming naging masaya at kontento ng gabing yon. At ang okay na kami pareho ni Daddy, ay nagpaalam na sa akin si Daddy na siya ilalabas na sa aking kwarto
Ako naman ay pumayag na din para naman wala mangyari na aberya at para pareho din kaming safe na dalawa. At paglabas ni Daddy sa aking kwarto ay abot langit ng ngiti ko at saya kasi nangyari ng aking nais. Yun ay ang mapasaya niya ako. Kaya agad ako nakatulog kasi ang sarap ng pakiramdam ko ng oras na yon dahil sa nangyari ng gabing yon. Ngunit nakaramdam ako ng kirot na akala mo ay nagkasugat ako. Pero okay lang naman kasi kaya ko naman ang kirot na yon. Kinaumagahan, masaya akong gumising at pagpunta ko sa kusina ay ando na sila mama at daddy. Nagkakape na silang dalawa. Anak, halika na. Mag-almusal ka na. Sige mama, salamat po. Anak, parang ang ganda ata ng mood mo ngayong umaga. Anong meron ha anak? Wala mama. Masarap lang kasi tulog ko kagabi. Kaya siguro magandang mood ko ngayon. Daddy, kain na tayo ng almusal. Nga pala daddy, baka pwede hatid mo ulit ako ngayon sa school ha? Oo sige Emily. Ihatid ulit kita sa school mo. Sige na, kumain ka na. Naku anak, mukhang napapadalas na atang pagpapahatid mo sa daddy mo ah. Baka naman nakakaabala ka na sa kanya. Huwag ka na kaya magpahatid anak. Babe, sige na, okay lang yan. Di naman nakakaabala si Emily sa akin. Kaya sige lang, ihatid ko siya ngayon. Ikaw talaga mama, pipigilan mo pa si daddy na ihatid ako. Kasi nga anak, may edad na siya di ba? Baka mamaya mapagod yan. Yun lang naman ang iniisip ko anak, kaya sana huwag mong masamain. Babe, hayaan mo na si Emily. Kaya ko naman. Saka babe, ginagawa mo naman akong uugod-ugod na matanda eh. Malakas pa ako babe. Di ba Emily, malakas pa ako? Opo mama. Malakas pa yan si daddy. Nakaapat nga kami. Ay ang ibig kong sabihin, kaya niya akong ihatid sa isang linggo. Kahit 4 na beses pa mama. Sige, bahala na kayo. Basta babe, ingat ka lagi sa pagmamaneho mo ah. Sa kapag napagod ka, magpahinga ka din, okay? Sige babe, mag-iingat ako lagi para sa inyo ni Emily. Saka babe, di ko kailangan ng pahinga kung si Emily na maganda ang ihatid ko. Mag-ina nga kayo babe, pareho kayo maganda na dalawa. Sus, tama ng bola. Sige na, kumain na tayo. Baka maliit pa yan si Emily. Bawal na maliit siya anak mo babe, kasi graduating yan. Kaya dapat on time siya lagi sa school. Kaya nga, dapat lang talaga nahatid ko siya araw-araw. Di ba Emily? Opo daddy, dapat nga araw-araw ang paghatid mo sa akin. Para di ako malate di ba? Oh Emily, aaraw-arawin kita. Ay ang ibig kong sabihin, araw-araw ang gagawin kong paghatid sa'yo sa school mo. Siya sige okay, di araw-araw. Basta anak, galingan mong pag-aaral mo. Para sulit naman ang paghatid sa'yo ng Daddy Justin mo araw-araw. Huwag ka mag-alala mama, gagalingan ko para makagraduate na ako. At baka magka-honors pa ako, di ba? Sige anak, maganda nga yung may honors ka. Pero kung ano man ibibigay sa'yo, okay na sa akin yun. Basta ang mahalaga makagraduate ka na ha. Sige mama, pangako, makakagraduate ako para sa inyo po ni Daddy Justin. Sige anak, salamat naman kung ganun. At pagkatapos ng usapan namin na yon, ay pinagpatuloy na namin yung aming pagkain. At ang tapos na akong kumain nun, ay agad ako nag-asikaso para kami ay makaalis na agad ni Daddy. At ang nasa kotse na kami ni Daddy Justin, ay di ako mapakali nun para kasing may nahanap-hanap ang aking katawan. Kaya naman, agad kong sinabihan si Daddy na itabi niya muna yung kotse sa maayos at magandang pwesto. Daddy, pakatabi mo muna yung kotse sa maayos na lugar. Agad naman sumunod si Daddy kasi parang nakuha niya agad ang aking ibig sabihin. At nang makaharap sa Daddy na maayos na pagpaparadahan ng kotse niya, ay agad kami nagkatingin ng dalawa. Hanggang sa mangyari ulit ang pagpapasaya sa akin ni Daddy Justin. Nagawa yun ni Daddy ng mabilis at swabe, kaya naman naging masaya ako noon. At buo na naman ang aking araw. At ang matapos na akong mapasaya ni Daddy, ay agad niya na akong inihatid sa aking school. At gaya ng dati, ay di naman ako na late. Kahit nag-stop over pa kami sa tabi ng kalsada. At araw-araw na nga ako inihatid ni Daddy sa school ko. At sa tuwing inihatid niya ako, ay pinapasaya niya muna ako at nagaganap yun mismo.
sa loob ng kanyang kotse. At maging sa akin pag-uwi, ay si daddy pa din ang sundo ko. At bago kami umuwi sa bahay, ay ganoon din ang ginagawa niya sa akin. Ako naman ay walang tanggi kasi nga gusto ko yon at talagang nasisayahan ako doon ng sobra. Halos hanap-hanapin ko na ang gawain na yon hanggang sa unti-unti ko lang nararamdaman na parang iba na ang kinikilos ni mama. Kasi pakiwari ko ay may alam na siya tungkol sa amin ni Daddy Justin. Ngunit kahit ganoon ang sitwasyon ay di ko yon pinansin. Di namin siya pinansin ni Daddy. Tuloy lang kami sa mga gawain naming dalawa kasi nga halos ayaw na namin yung tigilan pa. Kasi pareho na yon, hinahanap-hanap ng mga isip at katawan naming dalawa. Isang araw wala si mama. Umalis siya saglit papuntang palengke. Kaya dahil doon ay agad sinimulan ni Daddy ang pagpapasaya sa akin. Kaya agad siyang pumasok sa aking kwarto. At muling nangyari ang bagay na yon. Ngunit wala kaming kaalam-alam na dalawa. Napain lang pala yun ni mama para malaman niya ang namamagitan sa amin ni Daddy. Kaya dahil doon, habang nasa kalagitnaan kami ni Daddy ng aming kasiyahan, ay bigla na lang dumating si mama at nalaman niya ng aming lihim. Galit na galit si mama na halos itakwil niya na ako. At dahil doon, ay nagkagulo na sila ni Daddy. Hayop ka, Justin. Sabi ko na nga ba, may lihim kayo ng anak ko. Pero ba't pati anak ko pa itinalo mo? Ang sakit ang ginawa mo sa akin. Ikaw naman anak, ang daming lalaki dyan. Ba't si Justin pang napili mo? Pati ako anak ay niloko mo at tinalo mo. Grabe ka anak, ang sakit ang ginawa mo sa akin. Lahat ginawa ko anak para sa'yo. Pero, eto pang ginanti mo sa akin. Mama, patawarin mo ako. Di ko sinasadya na mahalin si Daddy Justin. Ang bait niya kasi sa akin. Lahat ng gusto ko kasi ay binigay niya sa akin. Kaya yun mami, nahulog ang loob ko sa kanya nang di ko namamalayan. Mama, patawad po, pakiusap. Huwag ka na pong magalit sa akin. Please mama. Gusto mo patawarin kita agad-agad? Nang ganun-ganun lang ha? Ang sakit ng ginawa niyo sa akin dalawa. Hindi ko kayo agad-agad mapapatawad. Mga hayop kayong dalawa. Lalo ka na Justin. Hayop ka, traidor kang matanda ka. Kaya pala napapansin ko, panay regalo mo sa anak ko. Yun pala, may bala ka sa kanya. Sige Justin, lumayas ka na dito sa bahay ko. At kahit kailan, huwag na huwag ka nang babalik dito. At magpapakita sa akin ha. Teka Han, baka pwede pa natin pag-usapan to. Mahal naman kita eh. Kaso mahirap tanggihan ng anak mo. Mabait din siya at napamahal na sa akin. Kaya yon, di ko napigilan ng aking sarili na pati siya ay aking mahalin din. Mahal ko kayong dalawahan. Ayaw kong mawalay sa inyo. Please Han, pag-usapan muna natin ito. Huwag mo akong palayasin Han. Hayop ka talaga. Nakakadiri ka. At ang kapal ng mukha mo. Kaming dalawa pa talaga ng anak ko. Pagsasabayin mo, hayop ka. Sige, lumayas ka na. Layas. Layas. Huwag ka nang babalik sa bahay na to ha. Mama, sandali po. Huwag mong palayan si Daddy Justin sa bahay natin. Hindi ko po kaya pag mawala siya sa buhay ko. Sa buhay natin. Kaya mama please, huwag mo siyang paalisin dito sa bahay natin mama. Ano anak? Alam mo ba yung mga sinasabi mo ha? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Para sabihin mo sa akin ang bagay na yan ha? Baboy ang lalaki na yan anak. Tapos, ayaw mong paalisin dito ha? Sige mamili ka anak. Yung lalaki na yan o ako? Mama naman, huwag mong gawin to sa akin. Huwag mo kong papiliin sa inyo ni Daddy Justin. Kasi pareho kayong mahalaga sa akin. Kaya sana naman po, wala namang mangyari na pilian. Mahihirapan ako mama na pumili sa inyong dalawa kasi mahal ko kayo pareho. Kaya mama please, pag-usapan na lang natin ito. Uminahon ka na muna para makapag-usap tayo na maayos nila Daddy Justin. Hindi ako ihinahon anak. Hanggang dito ang lalaki na yan sa bahay ko. Sige, kung ipilit mo ang gusto mo mabuti pa, sumama ka na sa kanya. Kaya anak, sa huling pagkakataon, tatanungin muli kita. Yang lalaki na yan,
O ako ha? Mama, di ko kaya mawala sa akin si Daddy Justin. Mahal ko po siya at mahal ko din kayo. Pero mama, si Daddy Justin ang pipiliin ko. Sasama ako sa kanya. Sorry mama. Sorry po. At ang madinig ni mama ang aking sinabi ay nanahimik na lang bigla ito at hindi nakapagsalita. At pagkalipas sa ilang segundo na pananahimik ni mama ay bigla na lang itong sumabog sa galit. Kaya nagawa niya akong saktan. Nasampal niya ako ng kaliwat kanan at saka niya ako nasubunutan na halos malagas ng mga buhok ko. Walang yaka anak, Emily. Pagkatapos kitang alagaan at palakihin, ito pang igaganti mo sa akin ha. Wala kang utang na loob. Sige, lumayas ka. Lumayas kayo ng lalaki mo. Mga hayop kayo. Pero, etong tatandaan mo, Emily. Oras na umalis ka dito sa bahay ko. Di ka na makakabalik dito. Kahit kailan. Panindigan mo ang pagsama mo sa lalaki na yun ha. Sige, layas. Layas. Mama, patawad po. Sana balang araw magkaayos pa tayo. At pagkatapos ng tagpong yun, ay tuluyan na nga akong sumama kay Daddy Justin. At kami ay umalis na palayo sa bahay. At habang palayo kami sa bahay, ay bigla ako nakaramdam ng awa kay Mama. Ngunit, dahil sa mahal ko talaga sa Daddy Justin, ay siya ang aking pinili. Kaya sa kanya ako sumama. At wala na ako nagawa, kundi tiisin ko na lang si Mama habang siya ay umiiyak at nalungkot sa mga nangyari na yon. Doon ako dinala ni Daddy Justin sa bahay niya at doon kami na malagi. Emily, masaya ako. Ako ang pinili mo. Huwag ka mag-alala, Emily. Magiging masaya ka sa akin. At bubuo tayo na maayos at masayang pamilya. Kaya huwag ka nang malungkot ha. Ako naman ay napangiti na lang at napatango sa mga sinabi na yun sa akin ni Daddy Justin. Kasi kahit papano ay nakakaramdam pa din ako ng lungkot. Kasi naiisip ko si Mama. Ngunit ganun talaga. Dumating kasi sa punto na kailangan kong pumili sa kanilang dalawa. Kaya wala akong nagawa ng oras na yon, kundi iwanan ko si Mama. At pagkalipas ng mga buwan, ay naging okay naman ang pagsasama namin ni Daddy Justin. Masaya kami at alagang-alaga niya ako. Kaya naman, naging kampante ako. At nagbuhay rin na ako sa kanyang piling. Habang si Mama naman ay nag-iisa sa bahay at siya ay malungkot. Isang araw ay nagbiro ang tadhana kasi may pangyayari na magaganap na di ko inaasahan. At yun ang babago sa aking buhay. Isang umaga, habang ako'y kumakain, ay bigla lang ako naduwal. Nang oras na yon, ay nakadama ako ng kakaiba. Pakiramdam ko ay nagdadalang tao na ako. Kasi nga, halos 2 months na akong delay nun. Kaya dahil doon, ay agad ako nag-test upang malaman kung tama ang aking hinala. At nang makapag-pregnancy test na ako, ay tama ang aking hinala, positive. Nang oras na yon, ay magkahalong siya at lungkot ang aking naramdaman. Masaya ako kasi magkakaroon na ako ng anak. Malungkot naman ako kasi hindi pa ako tapos sa pag-aaral. May nakapataw agad na responsibilidad sa akin. At di lang yon, magkagalit pa kami ni Mama. Kaya dahil doon ay napaiyak na lang ako. At habang ako'y naiiyak na, ay bigla naman nang dumating si Daddy Justin. "Oh Emily, bakit ka umiiyak? Ano nangyayari sa'yo ha? May masakit ba sa'yo? Okay ka lang ba ha, Emily?" Ako naman ay napatingin lang sa kanya at saka ako inabot sa kanya yung result ng pregnancy test. At ang makita ito ni Daddy Justin ay bigla siyang napangiti at saka niya ako niyakap na mahigpit. At pagkatapos nun ay saka na siya nagsalita. "Emily, totoo ba to? Buntis ka?" "Oo Justin, buntis ako at ikaw ang ama." "Wow, salamat Emily. Binigyan mo ako ng anak. Sa wakas magkakaanak na tayo. Emily, papakasalan kita sa lalong madaling panahon. Ano Emily, papaayag ka ba na makasal na tayong dalawa?" "Payag naman ako Justin. Kaso si Mama paano siya? Baka mas lalo siyang magalit sa akin pag nalaman niya na ikakasal na tayong dalawa. Justin,
Gusto kong makasama si mama. Emily, sa ngayon, galit pa sa atin ng mama mo. Kaya kahit anong gawin natin na pagsuyo sa kanya, hindi niya tayo maintindihan na dalawa. Mabuti pa, Emily, pahupain muna natin ang galit niya. Saka natin sabihin sa kanya na kasal na tayong dalawa pag umupa na yung galit niya. Ang mahalaga, makasal na tayong dalawa. Emily, mahal na mahal kita. Aalagaan ko kayong dalawa na magiging anak natin. Justin, mahal din kita. Mahal na mahal. At pagkatapos ng tagpong iyon, ay agad akong hinalikan ni Justin sa aking labi. Ako naman ay gumanti din ng halik sa kanya hanggang sa muli niya akong mapaligaya. Pumayag naman ako ng oras na yon kahit ako yung dadalang tao na. Kasi nga, hindi ko mapigilan ng kakaibang saya at sarap ang aking nararamdaman ng mga oras na yon. At maya-maya pa ay muling dumampi ang mga kamay ni Justin sa aking mga cocomelon. Kaya naman, muli na naman ako nakadama ng kiliti at halos mabaliw ako noon. Kaya naman, nakapagbitiw na naman ako ng kakaibang salita. Justin, ano ba? Shit naman oh. Ano bang ginagawa mo dyan? Justin, tuloy mo lang yan. Masaya ako sa ginagawa mong pagpapaligaya sa akin. Talaga, Emily, masaya ka? Emily, akin ka lang ha. Biyayaan mo pa ako ng madaming anak. Emily, ang bango-bango mo talaga. Napakaswerte ko sa'yo. Wala ka nang kawala sa akin. Magiging asawa na kita. At pagkatapos siyang sabihin sa akin ni Justin, ay muli niya ako hinalikan sa labi at sa aking makinis na likod. Kaya naman, halos mabaliw ako noon at talaga namang naghalo na ang balat sa tinalupan. Muli ako napaligaya ni Justin at halos kapusin ako ng hininga dahil sa sobrang kaligayahan ang aking naramdaman ng mga oras na yon. At pagkatapos niya akong mapaligaya, ay nagyakapan kaming dalawa habang kami ay masaya ng mga oras na yon. At paglipas ng isang buwan na paghahandaan namin ni Justin sa aming kasal, ay awa ng Diyos, nakapagpakasal naman kami na maayos at tuluyan ko nang naging asawa si Justin. Ang kaso, nang kinasal kaming dalawa, ay wala si mama. Kaya dahil doon, ay nakadama din ako ng lungkot sa mismong araw ng kasal ko. Ngunit, hindi ko na lang pinalata kay Justin kasi araw yun ng aming kasal. Gusto ko, pareho kaming masaya na dalawa. At lumipas sa mga buwan, lumalaki na ang tiyan ko. Kaya naman, mas lalong natuwa si Justin kasi nakikita niya na ang paglaki ng tiyan ko. At excited daw siya na makita na ang kanyang anak. Siyempre, ako ang lubos na masaya kasi ako ang nanay. Nakagraduate pala ako sa aking pag-aaral. Ngunit, hindi ako umakyat ng stage kasi malaki na din ang aking tiyan at para hindi na din ako pagchismisan pa. At pagsapit ng ikaputumbo ng tiyan ko, ay doon na magaganap ang pangyayari na aking di inaasahan kasi nagkasakit si Justin noon at siya ay tinamaan ng sakit sa baga. Naging maluba agad yon at yon ang naging agaran niyang pagkamatay. Nang oras na yon, ay parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Kasi nga, nawala ng aking mahal na asawa. At ang masaklap pa, di niya man lang nakita o naabutan ng paglabas ng kanyang anak. Kaya dahil doon, ay sobrang lungkot ko talaga. At ako ay hindi makapaniwala sa nangyari na yon. Kasi nga napakabilis niya. At marahil, ayun din ang karma ko sa nagawa kong pag-agaw kay Justin mula kay mama. Nilakasan ko na lang loob ko noon para sa aking magiging anak kasi nga kaming dalawa na lang magsasama. At pagsapit na ikasyam na buwan ng tiyan ko, ay naisilang ko naman na maayos ang anak namin ni Justin. Tuwang-tuwa ako noon kasi nga may anak na ako. At ganun pala kasaya na magkaroon ng anak. At paglipas sa mga araw, ang kasiyahan na yon ay napapalitan na ng inis at asar kasi nga wala akong alam kung paano mag-alaga ng bata. Iyak ito ng iyak at hindi ko alam kung paano ko ito patitigilin. Kaya dahil doon, ay lakas loob akong bumalik sa bahay para magpatulong kay mama sa pag-aalaga ng aking anak. Kahit kinakabahan ako noon, ay nilakasan ko na lang ang aking loob kasi nga wala na din akong alam na pwedeng makatulong sa akin kundi si mama lang talaga. At ang ando na ako sa labas ng bahay, ay agad akong kumatok sa pintuan.
At pagbukas nun, ay si mamang bumungad sa akin. Nagkatitigan kaming dalawa at pagkatapos nun, ay agad ako niyakap ni mama na mahigpit. At dinig ko ang kanyang pag-iyak habang kami ay magkayakap na dalawa. Kaya dahil doon, ay naawa ako kay mama at naisip ko yung mga kasalanan na nagawa ko sa kanya. Kaya dali-dali akong humingi sa kanya ng tawad. Ngunit, na magsasalita na ako, ay agad nang tinakpan ng mga kamay niya ang aking bibig. At pagkatapos nun, ay saka siya nagsalita at itong kanyang sinabi sa akin na kinagulat ko naman ng mga oras na yon. Anak Emily, huwag ka na magpaliwanag sa akin. Alam ko lahat ng mga nangyari sa'yo. Nasa tabi mo lang ako anak, nagmamatsyag. Kaya alam ko mga pinagdaanan mo. At anak, matagal na kitang napatawad. Okay na yun anak, at sana maging aral na sa'yo yung mga nangyari na yon. At sana din, maging mabuti kang ina sa iyong anak. Palakihin mo siya na maayos kahit wala na si Justin sa iyong tabi. At dahil hindi ako makatiis na hindi ako magsalita, ay agad kong binuka ang bibig ko para humingi ng tawad kay mama. Mama, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya, nasaktan ka. Nagmahal lang ako mama, kaya sana mapatawad mo ako. Mama, patawad talaga. Shh, anak, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Napatawad na kita, di ba? Kaya sana lahat na nangyari, kalimutan na natin. Pwede tayo magsimula ulit kasama ang apo ko. Ang cute naman ng apo ko. Ang ganda-ganda niya. Pakarga nga anak sa apo ko. At anak, mabuti pa pumasok ka na sa loob. Ipasok mo na din yung mga gamit mo. Yung kwarto mo anak, maayos na yon. Alam ko kasi babalik ka dito sa bahay. Kaya halika na dali. At pagkasabi no ni mama, ay nagulat ako nang may bigla na lang lalaki na sumulpot sa kanyang likodan. Nakasando lang ito. Matangkad, guwapo, at macho ang katawan. Kaya dahil doon, ay natitigan ko siya ng husto. At ang lalaki naman na yon, ay nakipagtitigan din sa akin. At sa kanya ako kinindatan. Ako naman, ay kinilig agad. At saka ako nakadama ng kakaiba sa aking katawan. At nasabi ko lang sa aking sarili na, tamang-tama pala ang pagbalik ko sa bahay. Pilya, na naiisip ko ng oras na yon. At saka na ako nagpakita agad ng motibo sa lalaki na yon. At sinabi ko sa sarili ko na siya ang ipapalit ko kay Justin. At saka ako napangiti ng may laman habang titig na titig ako sa lalaki na yon. So ayun, tapos na yung full story natin. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!